10 taon nakaraan, nung ma-enroll ang bida sa isang Royal Academy, hawak-hawak nito ang libro na kakaiba na nasa kanyang harapan. Habang ito'y hawak niya, may nakita siya na salita na nakasulat sa lingwahe na Ingles. Ha? Ano ito? Sabi ng bida sa nakita niya. Dagdag pa nito, nung ako'y nagsaliksik patungkol sa salamangkero na si Manuel Lucas, mayroon akong nadiscover na hindi ko inaasahan sa salamangkero na iyon. Matapos makita ng bida ang nakasulat sa libro, ang pamilya ni Lucas ay may simbolo ng Ingles, kahit anong klaseng tingin ko dito, ito pa rin ay Ingles, ito ang sabi ng bida at ito'y nagtaka sa kanyang nakita. Dagdag pa nito, paano magkakaroon ng isang Ingles sa mundong ito, parehas naman kami ng pinanggalingan. Ang bida ay patuloy na nagtataka, sa simbolo na kanyang nakita, baka pati rin ang salamangkero. Ito ang sabi ng bida nung siya'y napaisip sa nakita niya. Pagtapos makumbinsi ang bida sa kanyang paglalaro, patuloy niyang inusisa ang pagkatao ni Manuel Lucas. Sa kanyang pagsasaliksik meron lumabas na ebidensya patungkol sa salamangkero, at ito ang lumabas sa system ng kanyang nilalaro. Sa lahat ng dako siya pala ay isang tagalupa. Ginamit ko ang aking kaalaman dito sa lupa, para sa aking nakaraang buhay, para lang hanapin ang isang fate na naiwan niya. Ito ang sabi ng bida sa kanyang pagsasaliksik. Sa kanyang paghahanap, merong lumabas sa system, at ang nakalagay na kuha mo na ang fate ni Manuel Lucas. Sa wakas, nagawa ko, ang bida ay masayang nakangiti nung makuha na ito ang fate ni Manuel Lucas. Dagdag pa nito, magagawa ko ng lumakad, sa mga bulaklak simula ngayon, ako'y malaya na dahil nasa aking mga kamay na yung kapangyarihan ng isang salamangkero. Habang naglalaro ang bida, nagkaroon siya ng lakas na loob na umatake. Nilabas niya ang kanyang sandata, at ang bida ay nagulat sa hindi niya inaasahan. Ito ba yung inaakala ko? Sabi ni Adrian habang siya'y nagtataka sa kanyang nakita. Dito makikita natin ang bida na pumasok sa isang laro para tapusin ang kanyang misyon. Ang bida ay nagalit. Ang sakit para pala akong nakikipagdigmaan sa impyerno, buwisit. Matapos mapunta kay Adrian ang kapangyarihan na hinahanap niya, dito nagsimula ang kanyang pagdurusa. Dito magsisimula na ang kanyang laban sa isang laro. Maari ko ba itong labanan? Ito ang sinabi ng bida na ang kanyang mga mata ay nanlilisik na. Nagsimula na umatake ang bida sa kanyang kalaban, ginamitan niya ito ng espada para talunin ang kalaban na nasa kanyang harapan. Tinulak niya pa ang kanyang sandata para ito ay bumaon sa kalaban, dito nag-critical hit ang kanyang pag-atake. Matapos niyang mapatay ang kalaban, nag-level up ang bida at naabot niya ang level 10. Dahil naabot na niya ang level 10 na wala ang kanyang sugat o pinsala sa kanyang katawan, kundi siya ay nagkaroon ng karagdagang buhay, at ang bida ay pwede na siya magpalit ng kanyang jobs. Ang bida ay nakatanggap ng message mula sa kanyang system, na natapos na niya ang Stage 1 Nanogram Fate Quest. Matapos niyang tapusin ang mission, napapansin ng bida na ang kanyang paligid ay may umiikot na hindi niya maintindihan kung ano ito. Ang mga umiikot sa kanyang paligid ay paraan ni Ariel para dalhin siya sa lihim na lugar. Dito pinakita sa kanyang system na nagsisimula na maging katulad ng kanyang katawan, ang karakter niya sa isang laro. Sa wakas, level 10 na ako, naabot ko din ang stage 1, ito ang tugon ng ating bida. At ang kanyang kakayanan sa Chronicle Online ay magre-reflect na sa totoong buhay. Ang bida ay patuloy pa din sa paglalaro ng Online Chronicle, at merong hindi inaasahan ang bida sa paglabas ng system, tae. Ang tagal naman nito, akala ko saglit lang, tugon ng bida sa lumabas na system sa kanyang harapan. At dito may lumitaw sa likuran ng bida, ito'y nagtaka at napalingon sa kanyang likuran. Ano ito? Pintuan, tanong ng bida sa kanyang nakita mula sa kanyang likuran. Pagtapos niyang makita ang isang pintuan, may lumabas muli, at siya'y tinanong ng system, gusto mo ba pumunta sa second floor ng mahikang tore ni Manuel Lucas? Oo, sagot ni Adrian sa system na lumabas sa kanyang harapan, at ito'y hinawakan na ng bida ang baksanan ng pintuan, para ito'y pumasok na, at dito nagsimulang lumiwanag ang kanyang nasa harapan, matapos niyang buksan ang pintuan. Matapos niyang pumasok sa pintuan, may lumabas pa din sa kanyang system, merong nilikha na isang bilog na enerhiya na may lamang mana sa kanyang harapan, at ayon sa bilog na enerhiya na lumabas sa kanyang harapan, siya ay magiging mage, at dito magsisimula ng mapunta yung bilog na enerhiya sa kanyang katawan sa totoong buhay. Ito ang tutong halaga ng fate, hindi ilang patungkol sa pera. Tugon ng bida na ang kanyang muka ay masaya sa kanyang natanggap,
at muli nagpaalala ang system sa kanya na hindi siya pwedeng umalis sa laro, dahil kapag pinilit niya na umalis may hindi magandang mangyayari sa kanyang katawan. At dito unti-unti na niyang nararamdaman, ang enerhiya ng bilog na nasa kanya na ngayon. At muli may lumabas sa system na ang enerhiya na bilog, ay nabuo na sa kanyang katawan, at dito nararamdaman na ng bida, yung mana na umiikot sa kanyang dibdib. Matapos mapunta ang enerhiyang bilog sa dibdib ni Adrian, siya'y bumalik na sa kanyang tahanan, at dumiretso sa silid-aklatan, habang siya'y tumitingin sa mga libro. Ito'y napaisip, since may nabuo na enerhiyang bilog sa aking katawan, matututo kaya ako ng bagong skills na babagay dito sa jobs ko? Sigurado ako na itong mga libro, ay parte pa din ito kay Manuel Lucas. Ito ang tugon ng bida na habang siya'y nakangiti. Habang siya'y tumitingin ng mga libro, meron na naman lumabas sa kanyang system, at ito'y nagulat at napatingin. Siya'y tinatanong ng isang system, gusto mo bang maghanap-hanap ng ilang materyales? O, sobrang convenient. Sobrang daming libro, dito napaisip ang bida kung kailangan niya pa ba ito lahat tignan. Habang tumitingin si Adrian sa napakadaming libro sa kanyang harapan, bigla na lang itong napayuko, na para bang may nangyayari dito, buwisit naman. Sobrang sakit ng ulo ko, tugon ng bida na habang siya'y pinagpapawisan sa sakit. Napakadali lang matutunan ang mga pamamaraan, kung hahawakan ito gaya ng mga nangyayari sa mismong mga laro, kaya lang ang proseso ng paglalagay ng mismong skill sa aking ulo ay talagang napakahirap at napakasakit. At matapos niyang makuha ang mga ilang pamamaraan at mailagay ito sa kanyang ulo at matutunan, isang aklat na lang ay magagawa na niya ang kanyang gusto. Ang aklat na ito ay ang tinatawag na Circle Concealment, isang pamamaraan para matagaw nito ang kanyang mana sa ibang tao. Ito ang pamamaraan na kailangan niyang matutunan, lalo pat kailangan niyang magpanggap na mahina sa kanyang pamilya, para hindi ito pagdadahan, kaya sinimulan na niya itong pag-aralan at matutunan. At ayun na nga, tulad ng umpisa, habang inaaral niya ito, nakakaramdam siya ng sobrang pananakit sa kanyang katawan at ulo. Matapos niyang matutunan iyon, agad itong napahiga, na para bang pagod na pagod ito sa kanyang mga pinaggagawa, at mukhang naubusan rin ito ng lakas. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kanyang ina, upang magawa nilang mamuhay ng payapa, at walang kaguluhan. Kinabukasan, sa lugar kung saan nagaganap ang pagsasanay ng mga kabataan, at mga nilalang na gustong matutong lumaban. Sabi ng taong ito, aba, marami ka palang taglay na stamina, akala ko mahina ka lang, sabi ng lalaki. Ang taong ito ay nagngangalang Vice, siya ang guard knight sa palasyo, na siyang nagpaturo sa mga magiging mandirigma. Sa kanilang pag-uusap nag-abot ng panyo ang isang guard knight, sa ating bida na nakangiti para iabot sa bida. Dahil ito'y pawisan, sa totoo lang, nabigla ako ng kaunti nung sinabi mo na magsasanay ka sa pagiging swordsmanship. Ito ang sabi ng guard knight kay Adrian, ganun ba? Tugon ng bida sa kanyang kausap. Habang pinupunasan ng bida ang kanyang muka ng panyo na binigay sa kanya ng guard knight, gusto ko talagang gawin ito, dahil yung katawan ko ngayon medyo mabigat na. Sa totoo lang, akala ko talaga makakatulong ta sa paglalaro ko, habang nagsisinay sa totoong buhay pero hindi pala, sabi ng bida sa kanyang kausap na nakangiti. Matapos ng kanilang pag-uusap, napapaisip ang bida, nararamdaman ko na talaga yung mana ng circle. At pati na rin yung stamina ko nag-i-improve din, para bang may epekto na sa akin, sa totoong buhay ang status ng game, ibig sabihin, ang mga kasanayan na maaari ko gamitin sa laro ay maipapatupad din sa totoong buhay. Ito ang naiisip ng bida habang siya'y kinakausap ng guard knight. Sa kanilang pag-uusap, ang bida ay patuloy pa din sa pagpapanggap sa nangyayari sa kanya, buti na lang na naitago ko yung magic circle. Simula sa mana hanggang sensitive knights tapos may kasama pang concealment skill, ito yung natutunan ko sa Magic Tower ni Manuel Lucas. Ito ang nasa isip ng bida habang siya'y nakangiti at nakatalikod sa guard knight, at nagpupunas ng kanyang pawis sa muka. Matapos maisip ng bida iyon, ang kanyang muka ay parang may magandang nangyayari sa buhay niya, na hindi alam ng mga ibang tao, kaya't napatanong ang guard knight sa kanya, yung muka mo ang saya may maganda bang nangyari sa'yo, mukha ba akong excited? Nakakuha lang naman ako ng magandang item sa nilalaro ko kaya ganito yung mukha ko. Ito ang sabi ng bida sa guard knight, na ang kanyang mukha ay masaya, habang may mga taong nakatingin sa kanya.
Ganun pa man, sa kanilang pag-uusap may mga taong nagbobulong-bulungan na masasakit na salita. At ito naman ay narinig ng guard knight. Bastos yun galit ito nang sinabi ng guard knight. Huwag mo na sila pansinin, mga papansin lang yan, tugon ni Adrian. Dito ang bida ay nagpapasalamat dahil imbis na siya yung magalit, yung guard knight yung gumawa nun para sa kanya. At kinakailangan niyang magpanggap na mahina para hindi siya pag-initan ni Anna at Cedric. At ang pagiging walang kwenta niya ngayon ay pinakamahusay na sitwasyon para sa kanya. Matapos ng kanilang pag-uusap, umalis na si Adrian at nagtungo sa kanilang bahay. At sinimula na niya uli maglaro sa Chronicle Online. Ngayon ay nakumpirma ko na ang stat ay tama rin sa tutong buha. Ang pinakakailangan ko naman ay yung magdadala sa akin sa maraming pera at kakayanan, tugon ng ating bida habang sinisimulan na niya ang kanyang laro. Muli sa kanyang pagbukas ng Chronicle Online, ito'y nagsimulang mag-loading ang kanyang system para sa store product list. Dahil sa sobrang daming pera ng bida, pinagbibili niya yung mga item na gusto niya. Dito makikita natin ang mukha ng bida ay masaya, habang siya'y bumibili ng mga item sa kanyang laro. Ito ang bagay na gustong-gusto na makuha ng ating bida, ang summon supporter, kasi ito ang isa sa magpapalakas sa kanya ng husto, kaya ito gustong-gusto ng ating bida, dahil makakatulong ito ng malaki sa kanya sa oras na makipaglaban na ito. Ngayon napaisip ito ng husto, hindi pa makapagdesisyon kung ano ba ang kanyang gagawin, kung itutuloy ba niya o hindi, pinag-iisipan rin ito kung makakatipid ba siya pag may party o mag-isa lang. Dito makikita ang halaga ng summon supporter na ito, na may halagang 4,500 kit, tinatanong ngayon si Adrian kung gusto ba niya itong ituloy na bilhin. At dahil gustong-gusto rin naman itong makuha ni Adrian, wala na itong paligoy-ligoy pa, kundi binili na niya ang summon supporter, at agad na lumabas ang isang level 3 low-class supporter. Nanlungo ang ating bida sa naging resulta, dahil 30 million won ang halaga ng kanyang ginastos, pero hindi lumabas ang bagay na gusto niyang makuha. Kaya lang biglang nanlaki ang mga mata nito, nagulat sa kanyang nakita sa system, na para bang isang makapangyarihang supporter ang lumabas. Ang summon na nakuha ng ating bida ay si Arsha, the Heavenly Steel, isang babaeng karakter na dalubhasa sa pagdepensa, bagay na makakatulong ng sobra sa ating bida, dahil kaya siyang protektahan ito sa oras ng panganib. Tuwang-tuwa ngayon ang ating bida sa kanyang nakikita, at tinatanong ito ng system kung gusto ba niyang i-register si Arsha bilang kanyang supporter. Ito si Arsha, the Heavenly Steel, ang babaeng napakakunat, kayang sanggain ang lahat ng uri ng pag-atake ng kalaban, kaya hindi mapapano ang ating bida. Ngayon matapos makita ni Adrian ang itsura ng support na kanyang nakuha, medyo nailang ito, dahil parang bato raw ang support niya. Walang emosyon, pero nagagandahan siya kay Arsha, hindi naman yun mahalaga, sabi ng ating bida. Dito na pagdesisyonan ng bida na magpa-level up, kaya't sila'y nagtungo na sa kagubatan para sila'y pumatay ng halimaw. Ganon na nga ang nangyari, sila'y lumaban na sa mga halimaw, at si Arsha naman ang sumasangga para hindi mapahamak ang ating bida. Habang si Arsha ang nagsisilbing sangga sa bawat pag-atake ng kalaban, ang ating bida naman ay siya'y patuloy naghahadjust ng magic missile sa halimaw para ito'y mamatay, makikita natin ang mga missile na tumatama sa halimaw. Nanlaki ang mga mata ng bida, at dito napahanga siya sa kanyang nakita. Ganun katindi sumuporta ang kanyang summon supporter na si Arsha na isang tanker, at dito ay nag-level up 20 ang ating bida. Pagkatapos nilang umatake, ang bida ay napaupo, kasama ang kanyang supporter na si Arsha, at siya'y napalingon sa kanyang kasama, okay lang kahit matagalan ako sa pag-level up, kahit maghati pa tayo sa XP, basta may kasama ako sa laban, ito ang sabi ng bida sa kanyang kausap na si Arsha. At dito, habang nakaupo ang bida, may lumabas uli na system at ang sabi, naglaro ka ng 15 hours nang walang pahinga. Pakiusap, maaari mo nang i-log out ang game, at ikaw ay magpahinga na. Habang tinitignan ng bida ang system, ito'y napaisip, dahil sobrang tagal niya pala naglaro. At dito nga ang bida ay nilog out na niya ang Chronicle Online, matapos ng kanyang paglalaro. Siya'y napasabi, sobrang ganda ng nangyari ngayon. Magpahinga muna ako saglit at ako'y pupunta na sa training hall. Nang magpapahinga na ang ating bida, siya ay nagulat sa kanyang nakita na parang bang anino ito, siya'y pinagpawisan. At ayon naman pala ang anino na nakita niya, ay yung kanyang summon supporter na si Arsha, kaya't napasigaw ito ng, ikaw.
Matapos makuha ng ating bida ang karakter na gusto niya, ano kaya ang mga susunod na gagawin ng bida at ng summon supporter na si Arcia? Abangan!